Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay magbibigay tayo ng reaction at ating opinion doon sa naging komento ng isang netizen sa ating pinaka-recent na video na kung saan is nagbigay tayo ng update dito sa kalagayan nila Tots Carlos at ni Alyssa Valdez kasi bukas na po ang magiging laban ng Creamline Coal Smasher kontra dito sa Petrogas Angels. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, meron pong nag-comment doon sa ating pinaka-recent na video na sinabi niya na wag na lang daw paglaruin itong sila Alyssa Valdez at marami na daw silang award at ibigay na lang daw sa iba na kayang makapaglaro. At meron din tayong nabasa na comment doon na kung saan is parang nakakasiguro na nga po itong mga supporters ng Creamline na Petrogas Angels ang mananalo sa sagupaan bukas. Okay, so ito yung ating pag-uusapan na kung saan tila ba yung mga supporters ng Creamline at the same time itong kay Alyssa Valdez is parang may hinanakit na, okay, or nagtatampo na. Meron na nga iba daw na umalis daw dito sa Creamline Coal Smasher kasi hindi naman nila nakikita itong si Alyssa Valdez na naglalaro. Okay, kasi most of the time yung mga pumupunta dito sa PVL, yung mga bumibili ng ticket para manood ng live ay dahil lang po para makita nila yung kanilang mga hinahangaan ng mga players. Okay, so it's not about team. Meron ring factor yung team, but yung pinakamalaking impact talaga dyan is yung player. Okay? At yung most of the players na pinapanood ng mga ng mga volleyball goers dito ay yung mga volleyball players, mga kapolitikan na yung malaki or malawak yung fanbase nila sa social media, most especially dito sa Instagram at sa Facebook. Okay, so sino-sino ba yung mga talaga mga volleyball player na pinupuntahan ng mga goers? So andyan si Diana Wong, andyan sila Alyssa Valdez, sila Gemma Galanza, at ito, most especially itong Ribisco team, itong Creamline at Chocomocho Flying Titan. So mostly ng mga talaga may pinakamalawak na fanbase ay yung mga players ng dalawang team. Okay, so dito sa mga naging comment ng mga ano yung ating masasabi dito sa naging comment ng isang netizen na wag na daw paglaruin itong si Alyssa Valdez kasi parang long overdue na itong sinasabi ng mga netizen na dapat noon pa naglaro itong si Alyssa Valdez para naman ay makapag-rehearse. O kasi tama nga naman na bakit sasampa bigla itong si Alyssa Valdez, baka madagdagan pa yung kanyang injury. Okay, at meron nga nagsasabi na iba na humihina na raw itong si Alyssa Valdez kasi nasa 30s na siya. Kung ikukumpara mo rito kay Tots Carlos na pwede pa mapapakinabangan physically, kasi si Tots Carlos ay hindi pa siya umabot ng 30 years old, mga kapolitika. Okay, so dito ano ba yung ating masasabi? Huwag nang paglaruin itong si Alyssa Valdez kasi baka daw madagdagan pa yung injury at marami na daw award itong si Valdez. At sa tingin natin dito mga kapolitika ay parang nagtatampo na itong kanyang mga supporters bakit hindi siya nakakapaglaro ever since dito sa PVL reinforcement. Okay, so sa tingin naman natin is hindi naman talaga natin siya mapipilit kung talagang meron siyang medical condition, kasi ang sinasabi doon ni Coach Sharon Meneses ay naghihintay pa nga sila ng clearance mula dito sa mga doctors kasi hindi basta-basta na paglalaruin yan, kasi kung baka grumabi or maging mas matindi pa yung kanilang injury ay baka sila rin yung sisisihin. So hindi dapat isugal yung kanilang mga health dito sa kanilang paglalaro kasi yung mga games or yung mga match is andyan lang naman yan, pwede pa silang bumawi in the near future. Okay, but yung katawan mo pag bumigay yan ay nag-iisa lang po yan. So ganun po ang pinupuntos dito ni Coach Sherwin Meneses. Ang tama rin naman mga kapolitika, siguro na lang is magkaroon din tayo dito ng pasensya at yung understanding natin dito sa kalagayan ni Alyssa Valdez. Okay, and kasi sa tingin ko lang hindi lang talaga injury ang naging main reason dito ni Alyssa. Okay, andyan din yung plano niya retirement, so hindi natin alam baka itong pagiging absent niya dito sa Creamline ay baka rin dito sa binibigyan niya ng space, kumbaga binibigyan niya ng panahon na mag-grow itong team as na meron silang kanya-kanyang mga pangalan na kung saan is wala na itong supervision ni Alyssa Valdez. Okay, kasi hindi naman forever na andyan sila Alyssa, sila Gemma at sila Tots Carlos. Ito rin yung time na kung saan is mag-shine itong mga ibang players ng Creamline.
Okay, kasi meron namang mga baguhan, mga rookies na mga players mula sa UAP. So dapat sila, it's their time to shine naman, kasi itong panahon nila Alyssa Valdez is tapos na. Kumbaga umukit na sila ng pangalan dito sa industriya ng volleyball. So it's their time to shine na para kahit wala itong si Alyssa Valdez is kaya pa rin ma-perform at ma-execute yung game plan mo, especially na itong Creamline ay isa talaga sa mga team na hinahangan at talagang tinitingalan ng mga tao. Okay, so bukas mga kapolitika, base sa mga comment nating nakikita at nababasa ay talagang medyo wala daw talagang pag-asa itong Creamline kontra dito sa Petrogas Angels. Kumbaga wala silang pantapat dito kay Wilma Salas at kay Van Siquel. Okay, so totoo naman na talagang sobrang lakas itong Petrogas Angels, but then again, sa sinasabi nga natin na wag ismulin itong Creamline Cold Smasher kasi baka merong sila pa surprise or meron silang pasabog kumbaga dito sa main match nila bukas. So again, magre-remind lang tayo dito sa mga volleyball goer, yung yung laro po sa 4 PM is itong Cherry Tigo versus dito sa PLDT. So 4 PM po yan, and then sa 6 PM naman is maglalaro itong Creamline Cold Smasher at Petrogas Angels. Okay, so yun po ang fixed na schedule bukas, August 27 na po yan. Okay, and again dito sa ni Alyssa Valdez, mga kapolitika, sana naman ay magkakaroon tayo ng mahabang pasensya dito sa nagiging karanasan o naging sitwasyon ni Alyssa Valdez, kasi tingin naman natin kung willing talaga na maglaro yan, kasi sa nakikita naman natin doon ay parang napaka enthusiastic at talagang andun yung eagerness ni Alyssa Valdez na makapaglaro base doon sa mga clip or sa mga video na pinopost ng mga netizen online. So para sa atin is dapat lang talaga din na makapag tayo dito, makapag yung mindset natin is hindi lang dito kay Alyssa Valdez. Marami ng mga players ang Creamline na kung saan doon tayo makapag tutok talaga dito sa mga ibang mga players, hindi lang kay Alyssa Valdez mga kapolitika. Okay, so yun lamang ang ating short ngayon na komentaryo or ating opinion tungkol dito sa naging comment ng isang netizen. Sana naman po ay mag-extend tayo ng ating pasensya at pangunawa. Okay, so mga kapolitika, mag-comment down below kung ano ang inyong masasabi at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe rin kayo para updated kayo dito sa ating mga volleyball issue.